Hack Story presents. Oliver, bakit mo ba ginagawa ito? Pakiusap. Maawa ka. Humagalpak ng tawa si Oliver, isang tawang demonyo na bumagsak sa ugong ng hangin. Lumapit siya kay Josephine. Hinawakan ang baba nito. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Pasensya na, Josephine. Pagod na akong maging anino mo. Anino yung dalawa ng ama mo. Marami akong kayang gawin. Pero sunod-sunuran lamang ako sa inyo. Nawala nga si Papa. Pero walang nagbago sa posisyon ko. Bakit mo ba sinasabi yan? Oliver, akala ko ba'y mahal mo ko? Pera lang ba ang habol mo sa akin? Pera at control, Josephine. Sabat ng isang boses mula sa likuran ni Oliver. Mula sa dilim ng cabin, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling kapote. May hawak na payong at may mapanuring ngiti, si Arya. Arya? Kapatid, bakit ka narito? Anong ginagawa mo sa yate ni Oliver? Yate namin, Josephine. At wag mo nga akong tawaging kapatid. Nakakasuka. Buong buhay ko, kailangan ko makipagplastikan sa'yo dahil ikaw ang paborito ni Papa. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang laging mabait. Hindi ko maintindihan. Arya, pamilya tayo. Pamilya? Sa papel lang yon, Josephine. Sa totoong buhay, ikaw ang anino na kailangan mawala para ako naman ang magdingning. Akala mo ba mahal ka ni Oliver? Ginamit ka lang namin. Yung mga gabi na sinasabi niyang may overtime siya sa opisina, sa akin siya natutulog, Josephine. Sa tabi ko siya bumubuo ng mga plano kung paano ka raratratin. Totoo ba to, Oliver? Sabihin mo nagbibiro lang si Arya. Hindi sumagot si Oliver. Sa halip, kinuha niya ang isang folder mula sa loob ng kanyang jacket at itinapon ito sa tapat ni Josephine. Nabasa agad ng ulan ang mga papel. Basahin mo, Josephine. Yan ang deed of donation na pinirmahan mo kagabi. Akala mo insurance papers? Pero ang totoo, inilipat mo na sa akin ang lahat ng lupain at shares na iniwan ni Papa sa'yo. Hayop ka. Minahal kita, Oliver. Ibinigay ko lahat sa'yo. At nagpapasalamat ako doon. Dahil sa kabobohan mo, hindi ko na kailangan magtrabaho habang buhay. Arya, nilalamig na ako rito. Tapusin na natin to. Isang malutong na sampal ang binitawan ni Josephine kay Oliver. Pero bago pa siya makakilos muli, sinabunutan siya ni Arya at itinulak paluhod. Ang lakas ng loob mong saktan ng asawa ko? Asawa mo? Oo. Magpapakasal kami sa oras na may deklara kang nawawala o patay. At dahil sa bagyong to, walang makakahanap sa bangkay mo. Inabot ni Oliver ang magkabilang balikat ni Josephine. Inangat niya ito at dinala sa gilid ng railings ng yate. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Oliver, wag! Pakiusap! Magbabago ako! Ibibigay ko lahat sa'yo! Ibinigay mo na lahat, Josephine. Wala ka nang itinira. Salamat sa mana. Paalam. Isang malakas na tulak. Ang katawan ni Josephine ay bumulusok sa madilim at nagangalit na karagatan. Isang huling sigaw ang pumunit sa gabi bago siya tuluyang lamunin ng alon. Oliver! Mula sa itaas ng yate, pinapanood ni na Oliver at Arya ang paglamo ng tubig. Sa babaeng naging tulay nila sa yaman, nagngitian ang dalawa at naghalikan sa gitna ng unos. Ang ugong ng makina ng yate ay unti-unting lumayo, naiwan ang katahimikan ng kamatayan. Maliban sa hampas ng alon na tila humihingi rin ng katarungan.
Inakala ni Josephine na ang kasal nila ni Oliver ang simula ng kanyang happily ever after. Ngunit sa isang madilim at maunos na gabi sa gitna ng dagat, natuklasan niya ang pinakamasakit na katotohanan. Ang asawang minahal niya at ang kapatid na itinuring niyang kakampi ay nagtulungan para itapon siya sa kailaliman ng karagatan. Ninakaw ang kanyang yaman, pinatay ang kanyang dangal at itinuring siyang patay sa batas. Ngunit ang dagat na dapat ay naging libingan niya ay naging saksi sa kanyang muling pagsilang. 5 taon ang lumipas, isang misteryosong bilyonaryo ang lumitaw sa mundo ng negosyo. Siya si Hyacinth, ang CEO ng H Empire. Wala siyang awa, wala siyang takot, at meron siyang isang layunin, ang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya at ipakita kina Arya at Oliver na ang bawat patak ng tubig alat na pumasok sa kanyang baga ay katumbas ng bilyong-bilyong sisingilin sa kanila. Hindi ako bumalik para makipag-ayos. Bumalik ako para maningil. Pakinggan ang isang kwento ng pagtataksil, pagbangon at ang matamis na lasa ng katarungang matagal nang ipinagkait. Makalipas ang 5 taon, abala sa pag-aayos ng kanyang diamond necklace si Arya. Sa harap ng salamin, si Oliver na kasama niya'y hindi mapalagay at halatang balisa. Sigurado ka pang darating siya, Oliver? Sabi nila napakahirap daw kunin ang atensyon ng babaeng yon. Kailangan natin makuha ang investment niya, Arya. Ang Monteverde Shipping ay nasa red na. Kung hindi tayo makakakuha ng bagong kapital sa loob ng 1 buwan, kukunin ng bangko ang lahat ng barko natin. Pati itong bahay na tinitirhan natin. Mawawala. Kasalanan mo to eh. Kung hindi ka sana nagpadala sa sugal, Huwag mo kong sisihin ngayon. Pareho nating ginastos ang pera ni Josephine. 5 taon na nakalilipas, Arya. Akala ko ba sapat na yun habang buhay? Ngayon, kailangan natin lumuhod sa H Empire kung kailangan. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom. Ang mga usapan ay biglang tumigil. Ang mga waiter ay napadako sa kinatatayuan. Isang ora ng kapangyarihan ang pumasok sa silid. Kasabay din noon ang pag-anunsyo ng host at pagpapakilala sa CEO ng H Empire. Ladies and gentlemen, the CEO of H Empire, the woman who took the global market by storm in just 3 years, Miss Hyacinth! Sa dulo ng mahabang red carpet, isang babaeng naglalakad ng may tiwala sa sarili na tila pag-aari niya ang bawat pulgada ng lupang tinatapakan niya. Ang kanyang gown ay kulay dugo, nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ang kanyang buhok ay maikli, matalim ang pagkakagupit, nagbibigay diin sa kanyang matangos na ilong at mapupulang labi. Nagsimulang maghiyawan ng mga reporter at lahat ay gustong makuha ang atensyon ng babae. Isang reporter ang nagpakawala ng tanong. Nagpatigil iyon kay Hyacinth. Humarap siya sa kamera at ngumiti. Isang ngiting mapanganib. Isang statement naman po tungkol po sa balitang bibilhin nyo ang lahat ng distressed assets ng bansa. I'm not here for assets. I am here for settlements. Arya, tingnan mo siya. sino? Yung CEO? Bakit? Ang paraan ng paglalakad niya. Ang paraan ng pagtingin niya. Parang nakita ko na siya. Huwag kang ang praning. Asik ni Arya, bagamat pati siya ay nakaramdam ng panlalamig. Si Oliver niluwagan ng kurbata dahil sa kaba habang nakatingin kay Hyacinth mula sa malayo. Si Josephine ay patay na. Itong nasa harapan natin ay isang bilyonaryo. Wala silang pagkakaiba sa mukha at mas lalong wala sa estado ng buhay. Lalapit na sana sina Oliver para magpakilala nang biglang huminto si Hyacinth sa harap ng isang grupo ng mga business magnate. Humingin siya sa direksyon ni na Oliver. Hindi siya umiwas. Sa halip, itinaas niya ang kanyang baso ng champagne at bahagyang tumango. Cheers, Mr.
and Miss Monteverde. Ang saya sigurong panuorin ng mga daga na sinusubukang isalba ang lumulubog na barko. Habang nagkakagulo ang mga tao sa party para makalapit kay Hyacinth sa isang sulok, hindi mapakali ang mag-asawang Oliver at Arya. Sa bawat salita nila ay puno ng tensyon, malayo sa imahe ng power couple na pilit nilang ipinapakita. Tahimik na sinasaway ni Arya si Oliver habang pilit na pinapanatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Si Oliver, sa kabilang banda, nanginginig ang boses dahil sa kaba. Oliver, tigilan mo na nga ang pag-iinom mo. Kanina ka palaklak ng laklak. Hindi mo ba nakikitang nakatingin sa atin ang mga board of members ng Monteverde Shipping? Hindi mo ba nararamdaman, Arya? Ang babaeng iyan, si Hyacinth, nung tumingin siya sa akin kanina, parang inuhukay niyang libingan ko. Lasing ka na. Si Josephine ay patay na. Ako ang nakakita kung paano siya nilamon ng alon. Walang mabubuhay sa ganong klaseng bagyo, lalo ng isang lampang tulad niya. Pero paano kung nagkamali tayo? Tumahimik ka. Kung maririnig ka ng mga tao rito, tayo ang malalagay sa panganib. Ang kailangan natin ngayon ay ang investment niya. Isipin mo ang utang natin kay Don Miguel. Kapag hindi natin nabayaran ang interes sa susunod na linggo, kukunin nila ang mga barko natin. Habang nagtatalo ang dalawa, naglalakad si Hyacinth patungo sa isang VIP lounge. Doon, naghihintay ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na ginto. Si Don Ismael, ang lalaking nagligtas sa kanya, 5 taon na ang nakalilipas. Ngumiti si Hyacinth na naging bungad niya sa matanda na naupo sa tapat nito. You look radiant tonight, Hyacinth. O mas gusto mong tawagin kitang anak? Sa harap ng mga tao, ako si Hyacinth, Don Ismael. Pero sa harap nyo, ako pa rin ang babaeng pinalad na makita nyo sa pangpan ng Batangas. Naalala ko pa, nung dinala ka ng mga mangingisda sa klinika ko. Puno ka ng sugat. Hindi ka makapagsalita. At ang tanging hawak mo ay ang basang-basang kwintas na may pangalang Josephine. Bakit mo itinapon ang pangalang yon? Dahil ang Josephine na kilala nyo ay namatay na sa dagat. Ang Josephine na yon ay naniwala sa pag-ibig at katapatan. Pero ang Hyacinth na binuo nyo, siya ay binuo para sa katarungan. 5 taon kitang tinuruan, Hyacinth. Ibinigay ko sa iyo ang kontrol sa aking mga offshore accounts. Tinuruan kita kung paano magbasa ng stocks, kung paano manipulahin ang merkado, at kung paano basagin ang kaluluwa ng iyong kalaban gamit lamang ang isang pirma. Sigurado ka na ba na ito ang gusto mong gawin? Higit pa sa sigurado, Don Ismael. Noong nalaman kong ninakaw ni na Oliver at Arya ang lahat ng pinaghirapan ni Papa, doon ko nalaman na hindi sapat ang mabuhay lang. Kailangan nilang maranasan ang mawala ng lahat. Pangalan, yaman, at dangal. Matalino si Oliver. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon niya para pigilan ka. Babala ng matanda, ngunit hindi na alarma si Hyacinth. Kalmado itong sumagot habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Hayaan niyo siyang subukan. Hindi niya alam na ang lahat ng bangko na pinagkakautangan niya ay unti-unti ko nang binibili. Sa loob ng 3 buwan, ako na ang may-ari ng lahat ng meron siya. Paglabas ni Hyacinth mula sa VIP lounge, hinarang siya ni na Oliver at Arya. Ito ang unang pagkakataon na magkakaharap silang tatlo ng malapitan. Pilit na pinapatatag ni Oliver ang kanyang boses. Tumingin si Hyacinth kay Oliver. Tiningnan niya ang mga mata ng lalaki na dati pinagsilbihan niya ng buong puso. Miss Hyacinth,
Ako si Oliver Monteverde. At ito ang asawa kong si Arya. Gusto sana naming magpakilala ng formal. Oh, Monte Verde? Narinig ko ang tungkol sa inyong shipping lines. Marami na raw kayong kinakaharap na problema sa logistics. At sa utang. Normal na bahagi lang yan ng negosyo, Miss Hyacinth. Pero naniniwala kami na sa tamang partnership, mapapalago pa natin ang ruta sa timog. Meron kami mga pantalan na hindi pa nagagalaw. Mga pantala na pag-aari ng pamilya ni Josephine. Hindi ba? Paano niyo nalaman ang tungkol kay Josephine? I do my homework, Mrs. Monteverde. Bago ako mag-invest sa isang kumpanya, inaalam ko ang kasaysayan nito. At ang kasaysayan ng Monteverde Shipping ay makulay. Masyadong maraming trahedya para sa isang matagumpay na negosyo. Isang aksidente lang ang nangyari. Nalunod ang kapatid ko sa isang bagyo. Hindi namin ginusto yon. Mabilis na sagot ni Arya na ikinataas naman ang kilay ni Hyacinth. Kapatid? Akala ko ba step-sister mo lang siya? At balita ko, ilang buwan lang matapos siyang mawala. Nagpakasal na kayo ni Oliver. Mabilis ang takbo ng buhay sa inyo, hindi ba? Namutla si Arya. Hindi siya nakasagot. Ang mga mata ni Hyacinth ay tila may kung anong kapangyarihan na nagparamdam sa kanya ng matinding pagkakasala. Sumingit na si Oliver para iligtas ang asawa. Miss Hyacinth, naparito kami para pag-usapan ang hinaharap. Hindi ang nakaraan. Kung bibigyan niyo kami ng pagkakataon para sa isang presentation. I have no time for presentation, Mr. Monteverde. Dumaan kayo sa opisina ko bukas ng 9:00 ng umaga at dalhin niyo lahat ng titulo ng inyong mga lupa sa Batangas. Kung gusto niyo ng pera ko, kailangan niyo munang ipakita kung ano ang kaya niyo isakripisyo. Bago pa makasagot si Oliver, tumalikod na si Hyacinth at naglakad papalayo. Naiwan ang mag-asawa na tila binuhusan ng malamig na tubig. Pag-uwi ni na Oliver at Arya sa kanilang malawak na mansyon sa Forbes Park, ang katahimikan ay tila isang lason na bumabalot sa bawat sulok. Ang mansyon na ito na binili gamit ang insurance money at mamanahing lupa ni Josephine ay naging saksi sa kanilang marangyang buhay. Ngunit ngayong gabi, tila bawat pader ay bumupulong ng babala. Pasigaw na sinita ni Arya ang asawa habang padabog na ibinabagsak ang kanyang mamahaling bag sa sofa. Huminto si Oliver sa tapat ng minibar. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng kaba. Oliver, dahan-dahan naman sa pag-inom. Mula pa sa party hanggang dito sa bahay, hindi mo na binibitawan yung baso mo? Ano bang problema mo? Hindi mo ba nakita yung tingin niya? Arya, si Hyacinth. Ang paraan niya ng pagbanggit sa pangalan ni Josephine. Hindi yun basta research lang. Parang alam niya nangyari sa yate. Imposible! 5 taon na ang nakakalipas. Ang tanging nakasaksi sa pangyayaring yun ay ang dagat at ang bagyo. Si Cardo rin ang nag-ayos ng police report sa Batangas. Aksidente ang lumabas, Oliver. Isang trahedya ng isang babaeng depressed dahil nakunan. Yun ang katotohanan na alam ng mundo. Pero paano kung hindi siya namatay? Napatikil si Arya. Lumapit siya kay Oliver at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Pilit itong niyanig. Makinig ka sa akin. Nakita nating dalawa kung paano siya lumubog. Ang ulan at ang dambuhalang alon. Walang makakaligtas doon. At kung nabuhay man siya, bakit ngayon lang siya babalik? At bakit bilang isang bilyonaryang CEO ng H Empire? Si Josephine ay walang alam sa negosyo. Ang alam lang niya ay magpinta at magmakaawa sa pag-ibig mo. Baka nagbago na siya, Arya. Ang galit, ang nakakapagpabago ng tao. Nagpapantasya ka na naman. Ang kailangan nating isipin
ay kung papaano natin makukuha ang investment niya bukas. Sabi niya, dalhin ang mga titulo ng lupa sa Batangas. Yun ang huling alas natin, Oliver. Kapag naibenta natin yun sa kanya, makakaalis na tayo sa utang at pwede na tayong lumipad patungong Europa. Hindi ganun kadali yun. Kapag ibinigay natin ang mga titulo, wala na tayong kontrol sa company. Magiging empleyado na lang tayo ni Hyacinth sa sarili nating shipping lines. Mas mabuti ng empleyado kaysa bilanggo. Piliin mo, Oliver. Ang pride mo o ang kalayaan natin. Ha, mamili ka. Bukas, gagawin natin ang lahat para makuha ang tiwala niya. At kung kailangan lumuhod ka sa harap niya, gagawin mo. 3:00 na ng madaling araw, pero gising pa rin si Oliver. Nakatayo siya sa balcony ng kanilang kwarto, nakatingin sa malayo. Sa isip niya, bumabalik ang bawat detalye ng gabing yun sa yate. Ang sigaw ni Josephine, ang malamig na tingin ni Arya, at ang sarili niyang kamay na tumulak sa babaeng minahal siya ng buo. Bakit parang nararamdaman ko pa rin ang tubig? Pumasok siya sa loob at nakita si Arya na mahimbing nang natutulog. Tila walang kahit na anong konsensya. Nainggit si Oliver, paano nagagawa ni Arya na matulog ng ganoong kapayapa matapos ang lahat ng ginawa nila. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinawagan niya si Cardo. Cardo, gising ka ba? Oh, boss. Ang aga pa. May problema ba? Gusto kong bantayan mo ang bawat galaw ni Hyacinth bukas, pagkatapos ng meeting namin. Alamin mo kung saan siya nakatira, sino ang mga kasama niya, at kung may kahit anong koneksyon siya sa nakaraan. Akala ko ba? Investor lang yan, boss. Gawin mo na lang ang sinasabi ko, Cardo. At Cardo, ihanda mo ang mga gamit mo. Kung hindi madaan sa negosyo ang babaeng to, kailangang madaan sa ibang paraan. Naintindihan ko, boss. Pero mas mahal na ang bayad kapag ganun. Wala akong pakialam sa pera. Siguraduhin mo lang sa pagkakataong ito, wala nang babalik. Hindi alam ni Oliver na ang bawat salita niya sa telepono ay naririnig ni Hyacinth sa pamamagitan ng isang bag na itinanim ni Clyde sa kanyang kwarto noong party. Si Clyde, ang mahusay na head security ni Hyacinth at mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Sa kabilang dulo, dahan-dahang ibinaba ni Hyacinth ang kanyang headphones. Sige, Oliver. Ipakita mo sa akin ang tunay mong kulay. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng baril. 6 na taon na ang nakalilipas. Ang mansyon ng mga Monteverde ay puno ng halimuyak ng sariwang rosas. Isang gabing maulan. Nakatayo si Oliver sa garden pavilion. Pinapanood ang bawat patak ng ulan sa pool. Sa loob ng mansyon, maririnig niyang tawag ni Josephine, ang asawang tila laging may dalang liwanag. Ngunit sa paningin ni Oliver, ang liwanag na yun ay nagsisimulang maging nakakasilaw at nakakasakal. Oliver! Halika na dito sa loob. Baka sipunin ka dyan. Tawag ni Josephine mula sa terrace, suot ang kanyang puting silk robe. Hindi sumagot si Oliver, na natili siyang nakatitig sa dilim. Sa isip niya, nararamdaman niya ang bigat ng pagiging Mr. Josephine Monteverde. Kahit saan siya pumunta, siya ang asawa ng tagapagmana. Siya ang lalaking pinalad na makuha ang pinakamayamang dalaga sa bansa. Pero para kay Oliver, ang swerting yun ay tila isang gintong hawla. Bakit hindi ka sumasagot sa kanya? Isang malambing ngunit mapanganib na boses ang narinig ni Oliver mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Arya. Suot nito ang isang hapit na itim na dress, malayo sa konserbatibong pananamit ni Josephine. May hawak siyang 2 baso ng inumin. Iniabot niya ang isa kay Oliver. Masyadong maingay si Josephine, di ba? Laging nag-aalala, laging nagbabantay. Para kang bata kong ituring. Arya, huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa kapatid mo.
pilit na saway ni Oliver. Bagamat ininom niya ang alak na inalok nito, natawa si Arya, isang tawang tila musika sa pandinig ni Oliver. Kapatid, alam nating dalawa, Oliver, na hindi ako kailanman magiging kapantay niya sa bahay na to. At alam ko rin na nararamdaman mo ang nararamdaman ko. Pagod ka na rin maging anino niya, diba? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Oliver. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang tibok. Dahan-dahan namang hinaplos ni Arya ang kanyang braso. Ang ibig kong sabihin, karapat-dapat ka pa sa masigit rito. Ikaw ang nagpapatakbo ng shipping lines, pero siya ang pumipirma ng tseke. Ikaw ang umaharap sa mga kliyente, pero ang pangalan ng tatay niya ang laging bida. Hindi ba mas masarap kung ikaw ang may-ari ng lahat? Kung wala nang magdidikta sa'yo, kung kailan ka dapat pumasok sa loob dahil uulan na. Napatitig si Oliver kay Arya. Sa ilalim ng madilim na pabilyon, nakita niyang isang babaeng nakakaintindi sa kanyang ambisyon. Isang ambisyong matagal niya nang itinatago dahil sa takot kay Don Roberto. Paano? Mahinang tanong ni Oliver. Inilapit ni Arya ang bibig sa tinga ng lalaki at bumulong. Kailangan mo lamang ng tamang katuwang, Oliver. Si Josephine ay mahina. Isang munting problema lang sa negosyo. Iiyak na siya. Pero ako, kaya kong gawin ng maduming trabaho para sa'yo. Kaya nating manipulahin ang mga records. Kaya nating ilipat ang mga pondo sa mga offshore accounts nang hindi niya namamalayan. At kapag oras na, maaari na nating makuha ang buong kumpanya. Pagtatraidor ang tawag dun, Arya. Ang tawag doon ay survival, Oliver. Gusto mo bang habang buhay na magmakaawa para sa bawat sentimong ibinibigay niya sa'yo? O gusto mong ikaw ang maging hari ng imperyong ito? Simula ng gabing yun, nagbago ng pakikitungo ni Oliver kay Josephine. Sa bawat halik na ibinibigay niya sa asawa, may kasamang kasinungalingan. Sa bawat mahal kita na binibitawan niya, ang iniisip niya ay ang plano nila ni Arya. Naging eksperto si Oliver sa pagpapanggap. Sa araw, siya ang mapagmahal na asawa. Sa gabi, siya ang kasabwat ni Arya sa pag-ubos ng yaman ng pamilya Monteverde. Oliver, bakit parang laging abala si Arya sa opisina mo nitong mga nakaraang linggo? Tinutulungan lang niya ako sa mga papeles, Josephine. Gusto raw niyang matuto ng negosyo para makatulong sa'yo. Hindi ba't maganda yon? At least, hindi na siya pabigat sa pamilya. Tanong ni Josephine isang gabi habang sila'y naghahanda ng matulog. Sumagot si Oliver nang hindi tumitingin. Mabait talaga si Arya. Salamat, Oliver, ha, sa pag-aalaga mo sa kanya. Alam ko naman, minsan, mahirap siyang pakisamahan. Nakangiting sabi ni Josephine. Hindi alam ang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang relasyon. Nakaramdam si Oliver ng isang kurot sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong napalitan ng pagnanasa nang maalala niyang pangako ni Arya. 1,000,000 piso rito, 2,000,000 doon. Ang mga pondo ng Monteverde Shipping ay dahan-dahang inilipat sa isang account na tanging sila lamang ni Arya ang nakakaalam. 1 taon matapos magsimula ang kanilang relasyon, naging desperado na sina Oliver at Arya. Nalaman ni Don Roberto ang tungkol sa nawawalang pondo at nagbanta itong tatanggalin si Oliver sa kumpanya. Doon na buo ang pinakamadilim nilang plano. Nasa loob ng isang tago at madilim na apartment sina Arya at Oliver. Kailangan na nating kumilos, Oliver. Nalaman ni Papa ang tungkol sa offshore accounts. Kapag kinausap niya si Josephine, tapos na tayo. Mawawala ang lahat. Ang pera, ang pangalan, pati ang kalayaan natin. Anong gusto mong gawin ko? Patayin ang tatay mo? Oo. At isusunod natin si Josephine.
Kapag nawala si Josephine at ang papa, ikaw ang magmamana ng lahat bilang asawa. At dahil ako nag-iisang natitirang pamilya, ikaw ang magiging tagapangalaga ng aking mga shares. Tayo ang maghahari, Oliver. Hindi ko kaya, Arya. At asawa ko si Josephine. Asawa mo lang siya sa papel. Pero ako ang kasama mo sa pangarap. Isipin mo, Oliver. Kaunting sakripisyo lang. Pagkatapos nito, wala na tayong kailangang katakutan. Magpapakasal na tayo sa ibang bansa. Magsisimula tayo ng bagong pamilya, bagong buhay, na tayo ang boss. Hindi mo na kailangan lumuhod kahit kanino. Niyakap ni Arya si Oliver. Inisip ng lalaki ang buhay na inaalok ni Arya. Ang kapangyarihan, ang yaman, at ang kalayaan mula sa pamilya Monteverde. Ang kanyang ambisyon na lalong lumaki hanggang sa mabulag na siya sa kahit na anong moralidad. Sige. Sige, Arya. Gawin na natin. At doon na nga nagsimula ang lahat. Ang pagpapatumba kay Don Roberto at ang bawat detalye ng aksidente. Sa yate pinag-usapan ni na Oliver at Arya ng paulit-ulit. Pinili nila ang gabing may bagyo para walang makakita. Pinili nila ang pinakamalalim na bahagi ng dagat para walang makahanap. Ang bawat hakbang ni Oliver patungo sa yate sa gabing yun ay puno ng kaba. Ngunit ang bawat tingin ni Arya sa kanya ay nagbibigay ng lakas para ituloy ang krimen. Salamat sa lahat, Josephine. Bulong ni Oliver sa sarili habang pinapanood niya ang kanyang asawa na naghahanda ng pagkain sa loob ng yate. Hindi alam na yun ang kanyang huling hapunan. Sa loob ng isang high-tech na monitoring room sa H Empire Tower, nakaupo si Hyacinth kasama si Clyde. Sa malaking screen, makikita ang real-time financial data ng Monteverde Shipping. Bawat sentimo na lumalabas sa kumpanya ay binabantayan ni Hyacinth. Madam, nakumpirma na ng ating mga tauhan sa Batangas. Sinubukan ni Oliver na ibenta ang ilan sa mga lupain ng palihim nung nakaraang buwan, pero hinarang natin ang mga buyer. Ngayon, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumapit sa iyo. Mabuti. Gusto ko silang maramdamang unti-unting sumisikip ang mundo nila, Clyde. Kumusta ang background check kay Arya? Nahanap mo ba ang mga dokumentong itinago niya tungkol sa kanyang pagkaampon? Yes, ma'am. Hawak na natin ang original na birth certificate mula sa orphanage. Si Don Ismael ang tumulong sa akin para makuha yun sa archives. Alam din nating ginamit ni Arya ang pondo ng company para bayaran ng mga dating tauhan ng papa mo. Para manahimik tungkol sa mga anomalya niya bago ka pa nawala. Ihanda mo lahat yan bukas sa boardroom. Hindi lang pera ang pag-uusapan natin. Gusto ko, sa bawat pirma na gagawin ni Oliver, mararamdaman niyang bawat titik ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. Madam, bakit hindi niyo na lang po sila ipakulong agad? May sapat na tayong ebidensya para sa fraud at embezzlement. Ngumiti si Hyacinth, isang ngiting hindi na nakararating sa kanyang mga mata. Dahil ang kulungan ay masyado madali para sa kanila, Clyde. Gusto ko silang makikitang mawalan muna ng dignidad. Gusto kong makita ang sandali na magtataksilan silang dalawa para isalba ang sarili nilang balat. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila sa harap ko noon. Gusto kong makita kung paano yan magiging apo. 9:00 ng umaga, ang sikat ng araw ay tumatagos sa naglalakihang glass windows ng H Empire Headquarters sa BGC. Sa labas, ang syudad ay abala, ngunit sa loob ng 50 palapag, ang atmospira ay tila sementeryo sa katahimikan. Nakatayo sina Oliver at Arya sa tapat ng dambuhalang pinto ng boardroom. Ang bawat tibok ng puso ni Oliver ay tila tambol at umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Habang si Arya, pilit na inaayos ang kanyang postura,
kahit ng kanyang mga kamay ay hindi mapikil sa panginginig. Handa ka na ba? Kailangan natin maging handa, Oliver. Huwag kang magpapakita ng takot. Isipin mo, pera lang ang kailangan natin sa kanya. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanila ang isang minimalistang silid na gawa sa puting marmol at asero. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Hyacinth. Suot niya ang isang itim na power suit na lalong nagpatingkad sa kanyang maputla ngunit makapangyarihang mukha. Sa tabi niya ay si Clyde na may hawak ng tablet at mga dokumento. Walang kahit na anong dekorasyon sa mesa kung hindi isang baso ng tubig at isang fountain pen. Nagsalita si Hyacinth. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang makina na nagbabasa ng datos. Maupo kayo, Mr. and Mrs. Monteverde. Salamat, Miss Hyacinth. Dala ko na ang mga titulo ng lupa sa Batangas. Gaya na napagkasunduan natin kagabi. Kasama na rin dito ang financial audit ng aming shipping lines para sa huling quarter. Ani ni Oliver habang dahan-dahang umuupo. Inilapag niya isang briefcase sa mesa. Bahagyang ngumiti si Hyacinth, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Financial audit? Clyde, ipakita mo sa kanila ang totoong audit. Naglatag si Clyde ng isang makapal na folder sa harap ni na Oliver. Sa bawat pahinang binupuklat ni Oliver, ang kanyang mukha ay unti-unting nawawala ng kulay. Ang mga dokumentong nandoon ay hindi ang mga pinalabas nilang record. Ito ang mga lihim na transaksyon, ang mga utang na hindi nakatala at ang mga pondong kinuha nila mula sa insurance ni Josephine. Hindi na iwasang magtanong ni Arya sa gulat, pero pilit na pinapatigas ang kanyang boses. Ano to? Saan nyo nakuha ang mga impormasyong to? Illegal ang pagkuha ng mga pribadong record ng kumpanya. Sa mundo ng negosyo, Mrs. Monteverde, walang nananatiling pribado. Kapag baon ka na sa utang, ang 3 bangko na pinagkakautangan nyo, lahat sila ay nasa ilalim na ng H Empire ngayon. Ibig sabihin, ako na ang may hawak ng inyong mga promissory notes. Sa madaling salita, pag-aari ko na ang bawat piraso ng bakal sa inyong mga barko. Sagot ni Hyacinth habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan. Naramdaman ni Oliver ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Hyacinth ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa takot na mabisto. At ngayon, ang lahat ng kinatatakutan niya ay nakalatag na sa kanyang harap. Anong gusto mo mangyari, Miss Hyacinth? Kung pag-aari mo na ang mga utang namin, bakit mo pa kami ipinatawag dito? Pwede mo naman kaming i-foreclose na lang agad. Dahil gusto ko ng deal. Gusto ko ang 60% controlling shares ng Monteverde Shipping. At gusto ko ang lahat ng lupain sa Batangas na nakapangalan pa rin sa pamilya ni Josephine. Sa palitan niyan, babayaran ko ang lahat ng utang nyo at bibigyan ko kayo ng sapat na pondo para mapanatiling CEO at COO sa papel. Mananatili ang inyong pangalan sa publiko. Pero sa loob ng boardroom na to, ako ang susundin nyo. Hindi pwede. Ang kumpanyang yan ay pinaghirapan namin. Hindi namin ibibigay ang kontrol sa isang estrangherong tulad mo. Pinaghirapan? Ibig mong sabihin, pinaghirapan yung nakawin mula sa taong nagtiwala sa inyo? Huwag tayong magplastikan dito, Arya. Alam nating dalawa kung paano napunta sa inyo ang kumpanyang yan. 5 taon na ang nakakalipas. Napansin ni Hyacinth ang pagkataranta sa mga mata ni Arya. Ang bawat galaw ng mag-asawa ay binabasa niya. Ang paglunok ni Oliver, ang pagkuyom ng kamao ni Arya para kay Hyacinth. Ito ang katarungang matagal niya nang hinihintay. Ang makita ang mga taong sumira sa kanya na nagkakandara pa sa takot. Muling nagsalita si Oliver.
Bagamat nanginginig ang kanyang boses, tila nanghahamon. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay simple lang. Meron akong ebidensya ng malversations ng pondo bago pa man mawala si Josephine. At meron din akong mga testimonya mula sa mga tauhan niyo sa Batangas tungkol sa nangyari sa gabing yon. Mamili kayo, Oliver. Pipirmahan niyo ang transfer ng shares ngayon din o tatawagan ko ang NBI para ilabas ang lahat ng ito. Sabi ni Hyacinth habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Oliver. Bumulong si Arya bagamat sapat na ang lakas para marinig ng lahat sa silid. Oliver, huwag kang maniwala sa kanya. Wala siyang hawak na ebidensya. Tinatakot lang tayo niyan. Gusto mo bang subukan, Arya? Clyde, ipakita mo ang litrato. Inilabas ni Clyde ang isang tablet at ipinakita ang isang luma ngunit malinaw na litrato ng yate ni na Oliver sa gitna ng dagat noong gabing yun na kinuhaan mula sa isang malapit na cargo ship. Sa litrato, makikita ang dalawang anino sa deck habang ang isa ay tila itinutulak ang isa pa. Naramdaman ni Oliver na tila huminto ang mundo. Ang kanyang binti ay nanghina at napaupo siya ng maayos sa silya. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng ganong klaseng ebidensya. Pero ang takot na mabulok sa kulungan ay mas matimbang kesa sa kahit na anong yaman. Pipirmahan ko. Oliver, hindi! Kapag ginawa mo yan, wala na tayong matitira. Magiging pulubi tayo. Pirma o kulungan, Arya. Pumili ka. Hindi ko hahayaang mabulok ako sa rehas dahil lang sa pride mo. Pride ko? Para sa atin to, Oliver. Para sa hinaharap natin. Anong hinaharap? Wala tayong hinaharap. Kung patay na tayo o nakakulong. Pinanood ni Hyacinth ang pagtatalo ng dalawa. Ito ang inihintay niya, ang makitang mag-away ang dalawang taong akala niya ay may wagas na pag-ibig. Sa harap ng panganib at pagkawala ng pera, ang kanilang relasyon ay tila isang bahay na gawa sa baraha na mabilis na nagigiba. Ang fountain pen. Mr. Monteverde? Muling sabi ni Hyacinth, ang boses ay kalmado pa rin. Kinuha ni Oliver ang pena at ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalapat ang dulo nito sa papel. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya, nararamdaman niyang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon. Matapos niyang mapirmahan ang huling pahina, inabot niya ito kay Hyacinth. Ayan na. Nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, ilabas mo na ang pondo para sa kumpanya. Mabuti. Clyde, i-process na ang transfer. At Mr. Monteverde, huwag kang mag-alala. Ang pondo ay ilalabas bukas. Pero tandaan nyo, bawat sentimo na gagamitin nyo, kailan dumaan sa akin. At ngayon, kayong dalawa ay empleyado ko na. Sabi ni Hyacinth habang kinukuha ang mga dokumento. Tumayo si Hyacinth at naglakad patungo sa bintana. Nakatalikod sa mag-asawa. Sa labas, ang araw ay matirik, ngunit para sa kanya, ang dilim ng nakaraan ay nagsisimula pa lamang mabigyan ng liwanag sa kanyang hinaharap. Habang papalabas sina Oliver at Arya, ramdam ni Hyacinth ang bigat ng kanilang mga hakbang. Ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti ay naging matagumpay, ngunit alam niyang ito pa lamang ang simula. Madam, anong susunod na plano? Ipadala mo ang mga bulaklak sa bahay nila. Gusto ko, bago sila matulog ngayong gabi, maalala nila ang amoy ng kamatayan. Tugon ni Hyacinth, ang kanyang boses ay tila ba isang babala. Ang ulan ay hindi patak kung hindi hagupit. Sa isang maliit na klinik sa liblib na bahagi ng Batangas, amoy ng lumang gamot at dagat ang namamayani. Sa gitna ng silid, nakahiga ang isang babaeng halos hindi na makilala.
Ang kanyang balat ay maputla at kulubot dahil sa mahabang pananatili sa tubig alat. Ang kanyang mga labi ay putok-putok at ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng likido sa kanyang baga. Nakatayo sa gilid ng kama ang isang lalaking may otoridad, si Don Ismael, nakasuot ng isang puting linya na polo. Madumi na ito dahil sa pagtulong. Hindi siya doktor pero marami siyang nakitang kamatayan sa kanyang buhay bilang isang retiradong tycoon na naghahanap ng katahimikan sa probinsya. Huwag mo siyang bibitawan, Tasyo! Bomba pa sa dibdib! Isang beses pa! Don Ismael, wala na! Wala na siyang tibok! Hingal na sabi ni Mang Tasyo habang pinupunasan ng pawis ang kanyang noo. 5 minuto ko na siyang nahanap sa pampang. Mukhang matagal na siyang nasa dagat. Sabi ko, huwag kang titigil! Bulyaw ni Don Ismael. Lumapit siya at siya mismong humawak sa mga kamay ni Josephine. Iha, kung naririnig mo ko, huwag kang susuko. Huwag mong hayaang manalo ang mga taong nagtapon sa'yo rito. Bumalik ka! Isang malakas na ubo ang bumasag sa katahimikan. Isang ubo na may kasamang maitim at maalat na tubig. Dumilat ang mga mata ni Josephine. Puno ng dugo, puno ng takot at puno ng tanong. Tumingin siya kay Don Ismael bago siya muling nawalan ng malaya. 3 linggo ang lumipas. Sa loob ng isang malawak na beranda sa rest house ni Don Ismael, dahan-dahang iminulat ni Josephine ang kanyang mga mata. Nakaupo sa tapat niyang matanda, nagbabasa ng dyaryo habang humihikop ng mainit na tsaa. Kinausap ng matanda ang babae nang hindi tumitingin dito. Gising ka na pala. Sabi ng doktor, milagro raw na nabuhay ka pa. Sira ang baga mo. May mga bali ka sa tadyang at munti ka ng mabulag dahil sa alat ng dagat. Nasaan? Nasaan ako? Nasa teritoryo mo pa rin, Iha. Batangas. Pero huwag ka mag-alala. Walang nakaaalam na narito ka. Ayon sa balita, patay na si Josephine Monteverde. May nakita raw silang bangkay na suot ang damit mo. 3 baryo mula rito. Pinatay nila ako. Ang asawa ko. Ang kapatid ko. Alam ko, pinahanap ko ang background mo nung makita ko ang kwintas na hawak mo. Roberto Monteverde was a good friend of mine. Isang tapat na tao na biniyayaan ng isang anak na masyadong mabait para sa mundong ito. Bakit niyo ako tinulungan? Dapat hinayaan niyo lang po akong mamatay. Dahil ayaw kong makita ang mga anay na sumisira sa ligasiya ni Roberto. Nakita ko kung paano nag-celebrate si Oliver at Arya sa balita ng pagkawala mo. Wala silang luha, Josephine. Pera lang ang nakikita nila. Gusto mo bang hayaan silang magsaya habang ikaw ay naging pagkain lang ng isda? At isa pa, sila ang nagpapatay sa ama mo. Alam mo ba yun? Umigting ang panga ni Josephine sa galit. Walang paglagyan ang pagkamuhing nararamdaman niya sa 2 taong minahal at pinagkatiwalaan niya. Mga hayop! Mga hayop! Mga walang utang na loob! Nagpupuyo sa galit na sabi ni Josephine. Bagamat nangihina, ang matinding puot na nararamdaman sa puso niya ngayon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Bawat gabi, nananaginip si Josephine ng pagkalunod. Bawat gabi, naririnig niya ang tawa ni na Oliver at Arya. Ngunit sa bawat umaga,
Nandoon si Don Ismael para paalalahanan siya kung bakit siya nabuhay. Umiiyak si Josephine habang sinusubukan niyang maglakad ng walang tungkod. Don Ismael, hindi ko kaya. Kaya mo! Kung kaya mong mabuhay sa gitna ng bagyo sa dagat, kaya mong maglakad. Josephine, ang awa sa sarili ay isang lason. Kapag nanatili kang biktima sa isip mo, talo ka na. Gusto mo bang makita silang bumagsak? O gusto mong mabulok dito sa veranda ko? Gusto ko silang pagbayarin. Bulong ni Josephine, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magkaroon ng apoy. Iniabot ng matanda ang passport ng babae. Kung ganon, kalimutan mo na si Josephine. Si Josephine ay patay na. Nalunod siya kasama ng kanyang kahinaan. Mula ngayon, ikaw, si Hyacinth, ang aking kaisa-isang tagapagmana. Dadalhin kita sa Switzerland. Doon, tuturuan kita kung paano maging matalas. Tuturuan kita kung paano basahin ang mga tao bago pa sila magsalita. Bakit niyo ginagawa ito para sa akin? Dahil wala akong anak, Hyacinth. At dahil gusto kong makita kung paano babagsak ang mga taong akala nila ay sila ang pinakamatalino sa mundo. Ibibigay ko sa iyo ang aking imperyo, ang aking koneksyon at ang aking pangalan. Pero sa isang kondisyon, hinding-hindi ka magpapakita ng awa sa kanila. Isang taon matapos ang aksidente, sa loob ng isang high-end office sa Zurich, nakaharap si Hyacinth sa isang dambuhalang screen na nagpapakita ng stock market. Sa tabi niya, si Don Ismael nanunood ng may pagmamalaki. Anong nakikita mo, Hyacinth? Nakakita ko ang kahinaan ng Monteverde Shipping doon. Masyado silang mabilis mag-expand gamit ang utang. Akala nila ay habang buhay na mataas ang palitan ng dolyar. Sa loob ng 3 taon, kapag tumaas ang interest rates, sasabog ang utang nila. Sagot ni Hyacinth, ang kanyang boses ay wala ng paos at ang takot. Ngayon, ito ay malamig at puno ng kalkulasyon. At ano ang gagawin mo? Bibilhin ko ang mga utang nila sa bangko. Gagawin ko silang alipin ng sarili nilang kasakiman. Hindi ko sila papatayin agad doon. Gusto ko silang panuurin, unti-unting maubusan ng hangin. Gaya ng nararamdaman ko sa ilalim ng dagat. Sabi ni Hyacinth habang pinipindot ang isang button ng keyboard. Tumango si Don Ismael. Mabuti. Ngayon, handa ka na. Ang Hyacinth na binuo ko ay mas matalas pa sa kahit anong patalim. Sa oras na bumalik ka sa Pilipinas, siguraduhin mo wala nang matitirang anino sina Oliver at Arya. Sa loob ng 3 taon sa Switzerland, hindi hinayaan ni Don Ismael na magpahinga si Hyacinth mula sa pag-aaral ng International Maritime Law hanggang sa psikolohiya ng negosasyon. Bawat oras ay nakalaan sa paghahanda para sa kanyang pagbabalik. Ang bawat pagkakamali ni Hyacinth sa kanilang mock negotiation ay katumbas ng matinding paninermon mula sa matanda. Umaalingaw-ngaw ang galit na boses ni Don Ismael matapos ang isang practice na meeting. Masyado kang malambot! Pinirmahan mo ang kontrata dahil naawa ka sa kanilang pagkalugi! Sa negosyo, Hyacinth! Ang awa ay para sa mga talunan. Kapag nakakita ka ng sugatang pating, hindi mo ito ginagamot. Tinatapos mo ito bago ka pa nito makagat! Inaaral ko lang po ang kanilang galaw doon. Depensa ni Hyacinth sa kanyang tindig na mas tuwid na ngayon kesa noong unang dumating siya.
Huwag mong pag-aralan! Kontrolin mo! Gusto kong makita ang sandali na hindi na kita makilala bilang ang babaeng nakita ko sa Pampang. Ang gusto kong makita ay ang babaeng luluhod sa harap niya, ang buong bansa. Sa mga gabing yun, madalas mapansin ni Don Ismael na hindi natutulog si Hyacinth. Nakatayo lang ito sa harap ng bintana at pinapanood ang ulan. Iniisip mo pa rin ba siya? Iniisip ko kung paano ko siya sisirain, Don Ismael. Iniisip ko kung ano ang magiging mukha ni Oliver kapag nalaman niyang ang bawat sentimong ginagastos niya ay galing sa taong akala niya ay patay na. Gusto kong maranasan niya ang mabuhay sa isang mundong ako ang may-ari. Mabuti. Dahil bukas, ibibigay ko na sa'yo ang susi ng H-Empire. Patunayan mo sa akin na hindi na sayang ang bawat patak ng pawis at luhang ibinigay mo sa villa na to. Balik sa kasalukuyan, sa loob ng mansyon ng mga Monteverde, hindi mapakali si Oliver. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagiging mukha ni Josephine. Ang bawat tunog ng hangin ay tila nagiging bulong sa kanyang pangalan. Ang perma sa ginawa niya sa boardroom ay tila isang sumpa na unti-unting bumabalot sa kanyang liig. Oliver, tumigil ka na nga sa paglalakad mo. Nahihilo na ako sa'yo. Sigaw ni Arya habang nakaupo sa sofa. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili gamit ang isang baso ng inumin. Hindi mo ba nararamdaman yun, Arya? Ang paraan niya ng paghawak ng ballpen. Ang paraan niya ng pagtingin sa mga titulo ng lupa. Parang kabisado niya ang bawat sulok ng lupain yun. Sinabi ko na sa'yo, nagkataon lang yun. Negosyante siya, Oliver. Normal lang na mag-research siya bago pumasok sa isang malaking deal. Pero papaano ang litrato? Ang litrato sa yate. Arya, walang ibang barko na malapit nung gabing yun. Paano siya nagkaroon ng ganong ebidensya kung hindi siya mismo ang nandoon? O may nagbigay sa kanya? Napatikil si Arya. Ang kanyang mukha ay nawalan din ng kulay. Baka may nakakita sa atin na hindi natin alam. Baka isa sa mga tauhan natin. Baka si Cardo. Hindi magagawa ni Cardo yun. Binayaran ko siya ng malaki. At kasama natin siya sa bawat hakbang. Kung ganun, sino? Oliver, kailangan nating malaman kung sino talaga si Hyacinth. Hindi ako papayag na maging empleyado lang tayo. Sa kumpanyang tayo ang nagtayo. Mula sa abo. Tatawagan ko si Cardo. Gusto kong pasukin niya ang hotel suite ni Hyacinth. Gusto kong makuha ang kahit anong ID o document na magpapatunay kung sino siya. Kapag napatunayan nating si Josephine siya, hindi siya pwede mag-file ng kaso dahil patay na siya sa batas. Maaari nating sabihin na impostor siya. At kung hindi siya si Josephine? Kung hindi siya si Josephine, mas madali. Isang aksidente lang ulit, Arya. Gaya ng ginawa natin noon. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko wala nang makakahanap sa kanya. Habang nag-uusap ang mag-asawa, si Cardo nasa loob ng isang madilim na bar sa Tondo. Hinihintay ang tawag ni Oliver. Sa harap niya ang isang laptop na ipinahiram sa kanya ng isang kaibigan. Hindi alam ni Cardo na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ni Clyde mula sa H-Empire headquarters. Tumunog ang telepono ni Cardo at mabilis niya itong sinagot. Oh, boss. Boss Oliver. Anong utos? Cardo, kailangan kong malaman na ang totoo tungkol kay Hyacinth. Pasukin mo ang suite niya sa Grand Hyatt ngayong gabi. Kunin mo ang lahat ng gamit niya. Passport, medical records, kahit ano. At Cardo, kung may makita kang kakaiba, alam mo na ang gagawin. Boss, mahigpit ang security doon. Baka hindi ako makalusot. Dodoblehin kong bayad sa'yo. Gawin mo na lang. Ibinaba ni Oliver ang telepono. Sa kabilang dulo, si Cardo ay napangisi.
Ngunit bago pa siya makatayo, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Clyde, ang head of security ni Hyacinth na may hawak na baril at nakatutok sa kanyang tagiliran. Magandang gabi, Cardo. May gusto sanang makipag-usap sa'yo. Sabi ni Clyde, ang boses ay kasing lamig ng asero. Dinala si Cardo sa isang pribadong sasakyan at dinala sa isang abandonadong bodega sa pier. Ang parehong pier kung saan madalas dumaan ang mga barko ng Monteverde Shipping. Doon, sa ilalim ng isang bumbilyang kumukurap-kurap, naghihintay si Hyacinth. Si Cardo nakagapos sa lumang upuan. Miss Hyacinth, pakiusap. Wala akong kinalaman dito. Wala kang kinalaman, Cardo? Ikaw ang nag-ayos ng police report sa Batangas. Ikaw ang nagbayad sa mga saksi para manahimik. At ngayon, balak mo akong pasukin sa hotel ko? Utos lang ni Oliver yun. Kailangan ko ng pera. Lumapit si Hyacinth kay Cardo. Inilabas niya ang isang makapal na bundle ng pera at inilapag sa mesa sa harap ng lalaki. Gusto mo ng pera? Ibibigay ko sa'yo ang 10 pesos na ibinibigay ni Oliver. Pero sa isang kondisyon, ikaw ang magsisilbing mata at tenga ko sa loob ng mansyon nila. Gusto kong malaman ang bawat plano nila bago pa nila maisip gawin. Tumingin si Cardo sa pera. Pagkatapos ay kay Hyacinth, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kasakiman. Madam, anong gusto niyo mangyari? Gusto kong sabihin mo kay Oliver na wala kang nahanap na ebidensya. Sabihin mo sa kanya na si Hyacinth ay ipinanganak at lumaki sa ibang bansa. Patulugin mo ang kanilang hinala. At kapag nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin, ikaw mismo ang magbubukas ng pinto para sa akin. Sabi ni Hyacinth habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Habang papalabas si Hyacinth sa bodega, naramdaman niya ang hangin ng dagat. Malapit na. Ang mga piraso ng puzzle na unti-unti nang nabubuo. Si Oliver ay nagsisimulang kumalawa sa kanyang sariling bitag at si Arya ay nilalamon na ng sarili niyang paranoia. Para kay Hyacinth, ito ang pinakamasarap na bahagi ng laro. Ang panoorin ang kanyang mga kaaway na sirain ang isa't isa na hindi kailangang madumihan ang kanyang sariling kamay. Gabi, sa isang liblib na bahagi ng Manila South Harbor, ang mga container van ay tila dambuhalang pader na bumabalot sa bawat daanan. Naglalakad si Hyacinth kasama si Clyde para inspeksyonin ang isa sa mga barkong kinuha nila mula kay Oliver. Ngunit sa bawat hakbang nila, ramdam ni Hyacinth ang isang panganib na hindi nanggagaling sa dagat. Mapagmasid ang mga mata ni Hyacinth sa paligid. Si Clyde naman, dahan-dahang hinahawakan ng kanyang baril sa kanyang bewang. Clyde, bakit masyadong tahimik ang area na to? Nasaan ang mga night shift workers? Madam, pinapaalis ko sila para sa iyong seguridad. Pero parang may nauna na sa atin. Mula sa likuran ng isang asul na container, lumabas si Cardo kasamang 3 pang armadong lalaki. Hawak ni Cardo ang isang shotgun. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at desperasyon. Madam Hyacinth, huwag na kayong gumalaw. Sabi ni Boss Oliver, masyado na raw kayong madaldal. Panahon na para manahimik kayo ng tuluyan. Cardo, akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Binigyan kita ng malaking pera. Mas malaki kaysa sa ibinibigay ni Oliver sa'yo. Bakit mo pa rin ito ginagawa? Dahil hawak ni Oliver ang pamilya ko. Pinuntahan niya ang asawa at anak ko sa probinsya. Wala akong pagpipilian, madam. Kailangan kitang tapusin para mabuhay sila. At sa tingin mo ba, hahayaan ka ni Oliver na mabuhay matapos mong gawin to? Alam mong kapag nawala ako, ikaw ang isusunod na itutumba niya para walang saksing matira. Ganyan maglaro si Oliver Monteverde. Ginamit niya si Josephine. Ginamit niya si Arya.
At ngayon, ikaw naman ang itatapon niya. Nanginig ang kamay ni Cardo. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan na tila nag-aalinlangan din. Huwag kang makinig sa kanya, Cardo! Tirahin mo na! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Subukan nyo! Hamon ni Clyde habang itinututok sa kanya ang laser sight sa dibdib ni Cardo. Bago nyo makalabit ang gatilyo, butas na ang bungo nyo. Hindi nyo kilala kung sinong kinakalaban nyo. Cardo, makinig ka. Nailigtas na ng mga tauhan kong pamilya mo sa Batangas kaninang alas 6 ng gabi. Ligtas na sila sa isang safe house ng H Empire. Wala nang dahilan para sundin mo ang demonyong yon. Nabitawan ni Cardo ang kanyang baril. Napaluhod siya sa semento. Sapo ang kanyang muka. Totoo ba yan, madam? Ligtas na sila? Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Cardo. Sabi ni Hyacinth habang kinukuha ang baril nito sa sahig. Tumistigo ka laban kay Oliver. Sabihin mo ang lahat ng alam mo tungkol sa gabing yun sa yate. At bilang kapalit, hindi lang kaligtasan ang ibibigay ko sa pamilya mo. Bibigyan kita ng bagong buhay sa ibang bansa. Gagawin ko, madam. Gagawin ko ang lahat. Patawarin niyo ako. Iyak na sabi ni Cardo. Ang mansyon ng mga Monteverde ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang amoy ng mamahaling steak at alak ay humalo sa bango ng mga sariwang leryo na nakakalat sa bawat sulok. Ngunit sa likod ng karangyang ito, ang bawat pader ay tila ba may tenga. Nakatayo si Arya sa harap ng malaking salamin sa kanilang foyer. Pilit na inaayos ang kanyang diamond necklace na tila sumasakal sa kanyang liig. Oliver, ayusin mo nga yung mukha mo. Para kang bibitayin. Isipin mo, kailangan nating makuha ang loob niya ngayong gabi. Ang dinner na ito ang magpapasya kung itutuloy niya ang capital infusion sa kumpanya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan dito pa sa bahay natin. Arya, pwede naman sa isang restaurant. Bakit kailangan dito pa sa lugar kung saan dati siyang nakatira, si Josephine? Dahil gusto nating ipakita sa kanya na tayo ang may-ari ng lugar na to. Na tayo ang nasa itaas. At ayon kay Cardo, wala siyang nahanap na kahit anong koneksyon sa nakaraan. Si Hyacinth ay isang bilyonaryang lumaki sa Europa. Itigil mo na ang paranoia mo, Oliver. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang pinto. Bumukas ito at lumabas si Hyacinth. Suot ang isang emerald green na gown na tila kumikinang sa dilim. Kasunod niya si Clyde na laging alerto sa bawat galaw sa paligid. Pagpasok ni Hyacinth sa foyer, tila tumigil ang paghinga ni na Oliver at Arya. Sa bawat hakbang ng kanyang stilettos, sa marble na sahig ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Si Arya agad na bumati, puno ng pilit ng ngiti sa kanyang labi. Miss Hyacinth, welcome to our home. Bati ni Arya, ang kanyang boses ay puno ng pilit na tamis. Napakaganda mo ngayong gabi. Salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Tumingin si Hyacinth sa paligid ng foyer. Tumigil ang kanyang paningin sa isang bakanteng espasyo ng dingding kung saan dati ay nakasabit ang larawan ni Josephine. Ang ganda naman ng inyong mansyon, Mrs. Monteverde. Mayaman sa kasaysayan. Tila babat sulok ay may kwentong gustong sabihin. Pero parang may kulang sa dingding na yon. May portrait ba na dating nakasabit doon? Wala naman, Miss Hyacinth. Binago lang namin ang interior design kamakailan. Masyado na kasing luma ang mga gamit doon. Luma? Minsan, ang mga lumang bagay ay may pinakamahalagang kwento. Pero sige, gutom na ako eh. Narinig ko na ang inyong ship ay isa sa pinakamagaling sa bansa. Naupo ang tatlo sa mahabang dining table. Sa bawat kumpas ng kubyertos, ang tensyon ay lalong tumitindi.
Si Hyacinth kumikilos ng may perpektong etika, habang sina Oliver at Arya ay tila hindi malunok ang kanilang kinakain. Miss Hyacinth, napirmahan na namin ang lahat ng kailangan para sa merger. Kailan natin masisimulan ng expansion sa mga bagong ruta sa Mindanao? Expansion? Masyado kayo nagmamadali, Mr. Monteverde. Bago tayo mag-expand, kailangan natin linisin ang mga kalat sa loob ng kumpanya. Nabalitaan ko na may mga ghost employees sa payroll nyo sa Batangas at ang mga pangalan nila tila pamilyar sa akin. Nabitawan ni Arya ang kanyang tinidor na gumawa ng matiling na tunog sa plato. Anong ibig mong sabihin, Miss Hyacinth? Ang payroll namin ay dumaan sa masusing audit. Audit na ginawa ng sarili niyong tauhan? Clyde, ibigay mo kay Mrs. Monteverde ang listahan. Inilapag ni Clyde ang isang manipis na folder sa mesa. Binuksan ito ni Arya at ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay. Nandoon ang mga pangalan ng mga mangingisda at tauhan na binayaran nila para manahimik. 5 taon na ang nakalilipas. Nakalista sila bilang mga consultants ng kumpanya. Ang mga taong ito, bakit sila tumatanggap ng sweldo mula sa Monteverde Shipping kayong wala silang ginagawa? At bakit lahat sila ay taga Batangas? Doon din ba nawala ang kapatid mo, Arya? Nagkataon lang yun. Tinutulungan namin ang komunidad bilang bahagi ng aming corporate social responsibility. Social responsibility? Oh, hush money. Alam niyo, Mr. Monteverde, sa Europa, ang ganitong klaseng gawain ay tinatawag na laundering. At kapag nalaman ito ng mga otoridad, hindi lang ang investment ko ang mawawala sa inyo. Mawawala rin ang inyong kalayaan. Anong gusto mo, Hyacinth? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Binigay na namin ang shares. Binigay na namin ang mga lupa. Ano pang kulang? Ang kulang? Tumayo si Hyacinth at dahan-dahang lumapit kay Oliver. Ang kulang ay ang katotohanan. Gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ba talaga ang nangyayari sa yate nung gabing yon? Bakit wala man lang bangkay na nahanap? Bakit masyadong mabilis ang pag-asenso nyo matapos siyang mawala? Hindi na nakayanan ni Oliver ang bigat ng konsensya at ang takot na mawala ang lahat ay tila sumabog sa kanyang loob. Tumayo siya, hinampas ang mesa, dahilan para tumalo ng baso ng alak. Wala kang alam! Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para isalba ang pamilyang ito. Si Josephine ay walang alam sa negosyo. Hahayaan niya lang kami maghirap. Pinatay ko siya para sa ating lahat. Arya! At ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ko! Natahimik ang buong silid. Tanging ang malakas na paghinga ni Oliver ang naririnig. Napatingin si Oliver kay Arya na ngayon ay nakatakip ng kamay sa bibig. Ang mga mata ay puno ng takot. Oliver, anong sinasabi mo? Dahan-dahang lumingon si Hyacinth kay Clyde na may hawak na palang recorder sa ilalim ng kanyang jacket. Ngumiti si Hyacinth, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Salamat, Oliver. Salamat sa pag-amin. Matagal ko na rin gustong marinigin mula sa sarili mong bibig. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin ay simple lang. Ang hapunan ito ay hindi para sa negosyo. Ito ay para sa ebidensya. At dahil inamin mo na ang pagpatay kay Josephine Monteverde sa harap ng mga saksi, sa tingin ko ay tapos na ang ating usapan. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin to. Wala kang ebidensya. Lasing lang si Oliver. Lasing o hindi, ang katotohanan ay lumabas na. At Arya, huwag ka mag-alala. Hindi ka maiiwan. Dahil ayon sa mga dokumentong nakuha ko, ikaw ang utak sa likod ng lahat. Ang pagiging ampun mo, ang inggit mo kay Josephine, lahat yan ay nakatala na. Sabi ni Hyacinth habang naglalakad patungo sa pinto.
Habang papalabas si Hyacinth sa mansyon, narinig niyang malakas na sigawan ni na Oliver at Arya sa loob. Nag-uumpisa na silang magsakalan, nagtuturuan kung sino ang dapat sisihin. Ito ang katapusan ng kanilang marangyang buhay. Habang sumasakay si Hyacinth sa kanyang sasakyan, tumingin siya sa bintana ng mansyon. Ang liwanag ng mga chandelier ay unti-unti nang namamatay. Madam, anong susunod na hakbang? Tanong ni Clyde habang pinapaandar ang makina. Tawagan mo ang mga pulis. Gusto ko, bago sumikat ang araw, ang mag-asawang Monteverde ay nasa loob na ng rehas. At Clyde, dalhin mo ako sa sementeryo. Gusto kong dalawin ang puntod ni Papa. Gusto kong sabihin sa kanya na malaya na kami. Ang tunog ng bakal na pinto na sumasara ay umaalingaw sa bawat sulok ng kulungan. Sa loob ng Interrogation Room 1, ang liwanag ng isang bumbilya ay tumatama sa mukha ni Oliver. Wala ng kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang orange na uniform ng mga preso. Ang kanyang mga kamay na dati humahawak ng mga baso ng kristal ay nakaposas na ngayon sa isang malamig na mesang bakal. Malakas ang sigaw na pinakawala ni Oliver sa kanyang abogado, habang ang abogado ay kalmadong sumasagot sa kanya habang binubuklat ang mga dokumento. Attorney Rivera! Gawin mo ang lahat! Hindi pwedeng mabulok ako rito! Mr. Monteverde, mahirap ang sitwasyon. Ang recording ng pag-amin mo sa dinner party, malinaw yun. At ang mga testimonya ni Cardo at ng mga mangingisda sa Batangas, lahat sila ay tumistigo laban sa inyo, kapalit ng immunity. Ang H-Empire ay nagpadala ng pinakamagagaling na prosecutor sa bansa. Binabaha kami ng ebidensya. Bayaran mo sila! Magkano ang gusto nila? Wala ka ng pera, Oliver. Bumukas ang pinto at pumasok si Hyacinth. Sa pagkakataong ito, wala ng kanyang mga bodyguards. Nakatayo siya sa tapat ni Oliver. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng puot na tila naniningil ng 5 taong utang. Anong ginagawa mo rito, Hyacinth? Nakuha mo ng lahat! Ang kumpanya, ang mansyon, ang mga lupa. Ano pang gusto mo? Gusto ko lang makita ang mukha mo. Kapag nalaman mo ang lahat na pinaghirapan mong nakawin, ay wala na. Ang Monteverde Shipping ay wala na. Binura ko na ang pangalan na yan sa merkado. Ngayon, ito ay subsidiary na ng H-Empire. At ang lahat ng kikitain nito ay mapupunta sa isang foundation para sa mga batang biktima ng karahasan. Hayop ka! Sino ka ba talaga? Bakit mo kami ginaganito? Ngumiti si Hyacinth, isang ngiting kasing lamig ng kamatayan. Hanggang ngayon pa, Oliver, hindi mo pa rin ako nakikilala? O sadyang ayaw mo lang aminin sa sarili mo na ang babaeng itinulak mo sa dagat ay ang parehong babaeng sumisira sa iyo ngayon? Tinakasan ng dugo si Oliver. Marami siyang gustong itanong pero umatras ang kanyang dila. Tila nawalan din siya ng boses. Nanginig na lamang ang kanyang mga kamay habang nanlaki ang kanyang mga matang nakatitig sa dating niyang asawa. Pinagsamang mag-asawa sa isang detention cell bago sila dalhin sa maximum security prison. Ang pagmamahal na dati ipinagmamalaki nila ay napalitan ng puot sa loob ng madilim na selda. Tanging ang tunog ng kanilang mga pagtatalo ang maririnig. Kasalanan mo to. Kung hindi ka sana naging gahaman sa lupa ni Josephine, sana ay malaya pa tayo. Ako pa? Ikaw ang nagsabi na huwag siyang hayaang mabuhay. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na itulak siya. Ngayon, pareho tayong mabulok dito. Ganti ni Oliver habang hinahawakan ng mahigpit ang mga rehas. Habang nag-aaway ang dalawa, nakatayo si Hyacinth sa labas ng rehas. Pinapanood silang magsakalan. Wala silang nararamdamang kahit anong awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang katahimikan ng kanyang sariling puso. Paglabas ni Hyacinth ng presinto, ang araw ay sumisikat sa silangan. Ang liwanag
ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng init na matagal niya nang hindi nararamdaman. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Don Ismael. Anak, tapos na ba? Tapos na, Papa. Ang mga anino ng nakaraan ay nabaon na sa katarungan. Anong balak mo ngayon? Gusto kong bumalik sa Batangas. Gusto kong magtapon ng mga bulaklak sa dagat para kay Josephine at para sa Hyacinth na binuo ninyo. Gusto kong sabihin sa kanya na malaya na siya. Isang malawak na ngiti ang ibinigay ni Don Ismael habang tumatango-tango sa babae. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.